Bakit mo yan, Noy? Noy, kuha ka na ngayon. Bluetooth mode. Kuha! Kuha! Ready na ako dito, sister natin. Okay naman, narinig. Naka-ready na talaga si Pastor ah. Pero walang kurbata eh. Bluetooth mode.
Agree, sister. Agree. Okay, agree. Okay, okay. Ready, sister. Ready na. Thank you, Sister Nad. Alhamdulillah, sallallahu wasallam, wa baraka ala Sayyidina wa Habibna Muhammad. Assalamualaikum sa mga kamusliman. Gandang gabi, gandang sandali. Maganda po kayong lahat. Ito po mga kapatid ay faith lang. Napapag-usapan siyempre hinggil po sa propeta. So ang topic ngayon ay sino ang tunay na sugo ng Diyos? Si Propeta Muhammad, peace be upon him, o si Pablo? So, first speaker at saka second speaker. Bali, wala po agad dito yung, kumbaga, rebuttal, kundi mag-i-stand lang muna at ibibigay namin yung katunayan kung sugo nga talaga yung aming itinitindig. So, direkta sa punto mga kapatid, mga katunayan na si Propeta Muhammad, peace be upon him, ay talagang sugo siya ng Diyos. Sa 33:14 ng Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nandyan po sa Quran 33:40. Si Muhammad ay hindi ama ng sino man sa inyong mga kalalakihan. Hindi siya founder ng Islam, kundi siya ay sugo ni Allah. Sugo siya ng Diyos. At siya ay siniusag ka, pinakahuli sa mga propeta. Globally Muslim mga kapatid, naniniwala po sa aral na ito kasi nasusulat nga sa Quran. In contrast dito, naglitawan ang maraming sugo under Kristyanismo katulad ni Ellen G. White sa Sabatista, hindi tatanggapin yung turo ni Pastor. Si Pastor Cesar po ka tunggalin natin dito si FB. Kung narinig nyo yung sinabi ni Sister na yun po yung Church of the Firstborn. Under Christianity o born again sekta mangyari. So, ang point lang natin dito, kung mayroon pang iba silang sugo katulad ng Ele Soriano, Apollo Kibuloy, o sino pang mga huling sugo nila, ang point, nagkaisa ba sila? Hindi. Pero sa Islam, globally, nagkakaisa na si Propeta Muhammad ang huling sugo at litra por litra na mabasa ang kanyang pangalan sapagkat ang Diyos ang namili sa kanyang mga sugo. Katulad ng Abraham, Moses, David, Solomon, Jesus, pinangalanan ng Diyos ang kanilang pangalan at ang huli nga si Propeta Muhammad, peace be upon him. Mashallah. Kung basahin natin ang Quran 48:29, Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar wa ruhma bainahum. Si Muhammad, peace be upon him, ay sugo ng Diyos. At ang mga kasama niya ay mahihigpit laban sa mga hindi maniniwala, hindi mananampalataya. Ngunit sila ay mahabagin sa isa't isa. Ibig sabihin mahihigpit, meaning to say, talagang ibinibigay yung mensahe, yung aral, ganito, ganyan. Ito ang dapat sundin natin, ang paniwalaan natin na sugo ay yung pinangalanan at hindi yung ipinakikilala ng kung sino-sino ngayon. Kaya nagkakaiba na yung paniniwala ng mga tao ngayon. So, particularly titignan natin mamaya kung may maibigay si pastor, litra por litra, in contrast sa binasa natin na si Propeta Muhammad ay sugo talaga. O hintayin natin si pastor mamaya kung mayroon siyang maibigay sa libro niya, kasi babasahin ko rin yung libro niya, sa Biblia niya, na si Pablo ay talagang walang pangalan na kasama doon sa 12 na sugo disipulos sa isang banda. Kaya dito tayo maninimbang. Kung ipaliliwanag mo lamang sa laway mo na yung sugo mo, malabo yun. Lalo na hindi naman pinagkaisahan ng Kristiyano sa turo ni pastor na ibibigay sa atin. Kaya nga iniwan namin, dati kaming kakristiyano nila. Alhamdulillah, naging Muslim na kami. Okay, isa pang talata Al-Anbiya o Surato Al-Anbiya sa
Quran 21:107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sabi ng Diyos kay Propeta Muhammad, di ka namin sinugo maliban na ikaw ay awa sa sangkatauhan, sa sanlibutan, sapagkat siya nga ang huling propeta. Kung si Jesus good for Israelitas ayon sa 24:15, 15:24 ng Matthew, kinumpirma ng Quran 61:6 na sinugo lamang siya sa mga Israelita. Si Moses saan? Sa Ehipto. Si Abraham sa Kanaan. Ang bawat si Propeta Jonas ay sa Nineveh, si Propeta Muhammad, peace be upon him, ay isinugo sa kanyang kababayang Quraishi. Since siya yung huling sugo, kaya siya ang sugo natin na sumasaklaw sa atin hanggang sa dulo ng panahon. Kaya nga globally Muslim ay naniniwala dito sa pagkasugo ng Propeta, peace be upon him. At ang mga tao globally naniniwala, nagkakaisa sa paniniwala at pagsunod sa kung tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In contrast dito, kakawindang yung mga Kristiyano natin kung anong turo na sinasabi ni Pastor hinggil kay Pablo, hindi rin magkaisa kung anong turo ng kakristiyano niya sa ibang sikta, kung anong turo ni Pablo. Sa isang banda, kung nagturo si Moses, si Jesus at ni Propeta Muhammad ng one God absolute, bakit nagturo ang mga Kristiyano ngayon sa turo ni Pablo ng Trinidad? Alam na yung naliligaw. Kung basahin ninyo ang Matthew 10:2-4, ito ang mga pangalan ng 12 apostol ni Jesus. Una, si Simon, okay, na tinawag na Pedro. Simon Pedro kung tawagin. Si Andres na kanyang kapatid, dalawa na. Si Santiago na anak ni Zebedeo o Zebedeo. At ang kanyang kapatid na si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Matthew, si Santiago na anak ni Alfeo, si Tadyo, si Simon na Kananeo, at saka si Judas Iscariote. 12 na yun, walang Pablo. Kita nyo? Dahil kung sugo itong Pablo na to, dapat nandyan na. Pero hindi natin alam paano hukus-pukusin mamaya ni Pastor kung paano niya isingit yung Pablo para sa gawing sugo. Okay? Dahil nung namatay si Judas Iscariote, pang-12 nga yun, doon sa binasa natin ng mga pangalan, biblical ha, siya'y pinalitan. At si Matias pinalit. Eh dapat si Pablo eh. Pero hindi. Okay? Sa atin mga kapatid, dahil alam namin ang Biblia, nung kami naman ay nakikinig sa aral, siyempre nung una-una namin pinapakinggan ng aral Islam, di kami maniwala agad. Pero sa gabay ng Panginoon, kabilang lang ako sa mga nagabayan, naging Muslim na. Alhamdulillah. Okay, at itinanggi na namin yung paniniwala na Trinidad, aral ni Pablo, iba na ituro ni Pablo, di ba? Katulad ng sinasabi ni Jesus na mag-iingat kayo sa mga Pariseo. Sino si Pablo? Anak ng Pariseo. So mag-ingat kayo kay Pablo dahil iba ang itinuro ni Pablo kumpara sa tinuro ni Jesus o ni Moses mismo. Dahil ang turo ni Moses at Jesus, one God absolutely. Sa turo ni Propeta Muhammad. Pero may turo si Pablo na Trinidad, kaya nagkakawindang ang Kristiyano sa Trinity. Pero mayroon sa kanila na kumukuha sa mensahe ng Islam yung one God daw. Jehovah's Witness, halimbawa, kaya Iglesia ni Cristo. Fairness, alhamdulillah, ano to, faith lang, wala pong masasaktan. Nababanggit ko po yung mga sikta kasi panimbangan po mga kapatid. Okay? Wala tayong ibang sabihin dito maliban yung katotohanan at walang samaan ng loob, inshallah. Sa John 4:86, okay, bumabati si Jesus, pansinin nyo dito ha, ng kapayapaan. Okay. John 20:21. Bumabati si Jesus ng kapayapaan na nasa Biblia nila. Kung sana yun ang sinundan nila, hindi sana Muslim din ang mga katulad nila kasi nasa Islam. Mga bakas ba sa isang banda? Bakit hindi ngayon tinuro ni Pablo o ng mga Kristiyano yung ganong batian? Globally na Kristiyano sana, wala naman. Tama ba mga kapatid? Mga bakas ba? Yung fasting na ikasyam na buwan, na biblical din. Bakit hindi tinuro ni Pablo ang mag-fasting? Pero nag-fasting ang mga propeta biblical, maging ang propeta Muhammad dahil itinuro lamang ng huling propeta ang mga tinuro na sa mga naunang henerasyon. Kaya nga si Jesus sa 5:17 ng Matthew, hindi niya sinira ang batas ng mga naunang propeta kaysa kanya. Ginanap lamang niya. Lalo na yung pagpapatira pa kung magdasal ang mga propeta, nandyan si Moses sa Exodo 34:8, Matthew 26:39, si Jesus, di ba? Genesis 17:3, si Abraham, si Propeta Muhammad, inutusan ng mga mananampalataya, particular sa atin, Quran 22:77, na magpatira pa kayo, hindi ba ganun ang ginawa ng mga propeta? Ba't hindi tinuro ng Pablo?
na sana ginagawa ng Kristiyano ngayon. So paano maging sugo si Pablo? Bagsak na bagsak sa sambahan sa Roma 3:7, sinungaling siya. Kung sa pamagitan ng aking kasinungalingan ay tumanyag si Jesus, sisisihin ba ako? So pinatanyag ni Pablo si Jesus, kaya tumanyag nga si Jesus ngayon. Ginawa nilang Diyos, pero ang sabi ni Jesus, tao ako. Dahil sa kasinungalingan ni Pablo. Sa 2 Corinto 12:16, datapat kung ang katotohanan hinggil sa Diyos sa pamagitan ng aking kasinungalingan ay ikakatanyag niya, sisisihin ba ako? Okay. Yun yung Roma 3:7. Sa 2 Corinto 12:16, datapat, magkagayon man, ako'y hindi naging pasan sa inyo, kung hindi dahil sa pagkatuso ko, kayo ay hinuli ko sa daya. So tusong mandaraya si Pablo. Okay, sa second o First Corinto 7:12 hanggang 25, 7, chapter 7 verses 12 at diretso ka sa 25. Datapot sa iba, sabi ni Pablo, ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kita niyo, hindi ang Panginoon siya nagsasabi. Kung sa 25, and, thank you, thank you. 18 yung oras natin. Sana. Twenty seconds to answer ba, sister? Okay. Okay, thank you. Okay, okay lang. Okay, tanong. Sinabi mo kanina na bawat propeta ay mayroon silang tinatawag na lugar na pupuntahan. Gaya ni Moises sa bayan ng Israel, si Jonas sa Ninive. Itong si Muhammad naman, saan naman siya dinala, sinugo ng Diyos para saan siya na lugar dadalhin? Isinugo siya, pastor, sa Arab Peninsula. Kaya lang, dahil siya yung pinakahuli, saklaw niya tayong lahat. Kaya globally Muslim naniniwala kay Propeta Muhammad. Pero sa inyo, si Pablo hindi pinaniniwalaan ng ilan sa inyo paanong turo mo. Next question, thank you. Okay, next question. Sinabi mo kanina na si Pablo ay wala sa pangalan bilang apostol. Ito naman ang tanong ko sa iyo. Si Muhammad ba, mayroong pangalan bilang propeta ayon sa Biblia? Mayroon ba siya pangalan ayon sa Biblia? May mga pastor, may mga propesya. Yung pangalan wala kasi hokus-pokus ng Pablo na sinungaling yung Biblia niya, walang orig, walang propetang tumanga. Pero nasa Quran, pastor, kasi ito yung basihan namin. Nabasa ko na litra for litra, sugo siya ng Diyos. Ang hintay namin kung maibigay mo yung mabasa na si Pablo ay sugo. Next question, pastor, thank you. Okay. Okay. Yung bang sabi mo kanina, si Pablo wala sa pagka-apostol, si Muhammad ba, noong time ng mga propeta, mayroon naman siyang titulong propeta, nung time nila Moises, nila, yung mga propeta na nasa, binanggit mo sa Biblia, mayroon naman si Muhammad doon, wala pa. Wala pa, pastor, kasi magkakaiba po ang henerasyon kung sila isinugo ay iba-ibang panahon at lugar. At pinakahuli, ibig sabihin ng pinakahuli, pastor, ay hindi siya kasama doon sa una. Kaya malinaw sa Quran, pastor. Pero yung Pablo mo, titignan namin mamaya kung totoo na sugo siya at bigyan mo kami ng talata ng Biblia mo. Thank you. Next question. Okay, next question.
Ngayon, sa iyong pagpapatunay na si Muhammad ay propeta, saan mo naman nababasa o saan mo naman kinuha na siya ay isang propeta? Ano ang iyong pagpapatunay na ating mababasa na siya nga ay isang propeta? Saan mo mababasa ang ganon? 33:40 ng Quran, Pastor. Ang linaw, naulit-ulit ko kanina. Binasa ko pa yung original text. Si Propeta Muhammad ay sugo ng Diyos, huli sa mga propeta. Nagamit po yung rasul at tinatawag na nabi. Ibig sabihin, propeta siya. Pinakahuli. Hintayin namin mamaya kung ganito kalinaw ang ibigay mo hinggil kay Pablo. Otherwise, next question. Thank you. Next question. Okay, next question. Ginamit mo ang Biblia patungkol sa paghula kay Muhammad doon sa Deuteronomy 18. Yes or no? Sister Nad, pwede mag-objection. Unang-una, Sister Nad, hindi po ako naggamit ng Deuteronomy. Okay, nasagot ko lang yung tanong niya na propesya, pero hindi po ako naggamit ng Deuteronomy. At nasa first stand po tayo, yun lang. Ang alam ko sa roles ay para sa unang stand lang. Thank you. Okay. Etong tanong, sinabi mo kanina, okay, itong tanong, sinabi mo kanina na si Pablo ay nagtuturo ng Trinidad o Trinity. Saan sa Biblia na mababasa na nagtuturo si Pablo ng Trinity? O, saan? Nasa Matthew 18:28 to 29, Pastor, yun yan tinuturo ninyo. Dahil kung hindi nagturo si Pablo ng Trinidad against oneness of God, dapat hindi kayo magturo ng Trinidad katulad ng ilan pang mga Kristiyano. Dahil sa turo ni Pablo sa Matthew 18:28, 29, ay nagturo kayo ng Trinidad. Dapat one God lang turo nyo katulad ni Moses at Jesus at Muhammad, peace be upon them all. Thank you. Next, okay, next question. Doon ba sa binanggit mo na 1828 ng Mateo, sigurado ka ba na mayroong Trinity doon? 1828 ng Mateo? Yun po yung indirect, Pastor, na ginagamit nyo. Pumunta kayo sa mga lahat ng bansa, bautismuhan niya sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, na hindi nyo alam, ang lahat ng bansa doon ay yung lahat ng 12 tribes. Pero dinagdag bawas ang Biblia mo, kaya kakawindang kayo sa Trinidad. So welcome sa oneness of God, yung Tauhid. Thank you. Next question, Pastor. Next question. Yung binanggit mo na bautismo, nakasulat ba yun sa Matthew 18:28 o Matthew 28:18? Either, Pastor, kasi nga hindi ko gamay kung 18 o 28, 18 kasi baligtarin mo lang naman yon sa isang banda. Pero yun ang turo. Alam kong sabihin dahil yun nga ang paniniwala natin dati. Pero iniwanan namin yung bautismo ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Kundi gusul yun sa Islam, Pastor. Wudu, ablution, ginawa ni Moses, hindi sinira ni Jesus. Pinagpatuloy ni Propeta Muhammad, niwindang ni Pablo. Next question. Next question. Okay. Doon sa Matthew 28:18, sino ang nagbanggit na bautismuhan sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu? Si Pablo o si Jesus? Si Pablo kaya lang hinukus-pukus ginawang si Jesus dahil ang Biblia mo gawa ni Pablo. So hindi natin malaman kung alin ang tunay ngayon. Kaya may Quran sa pangalan niyang Furqan. So globally Muslim nagkakaisa sa turo ng Islam sa Quran. Samantalang yung around your barrio, kakawindang kayo sa Biblia mo kasi walang orig na babalikan. Tama o mali? Next question, please. Next question. Sigurado ka ba sa iyong sinasabi, Ustad Ali, na sa Matthew 28:18 ang nagsasalita din ay si Pablo, hindi si Jesus? Yes or no? Yes, sigurado ako. Si Jesus ang nagsalita, yes. Kaya lang, si Pablo ang gumawa niyan. Hinukus-pukus niya. Pinagmistulan niyang si Jesus nagsalita. Pero ang turo ni Jesus, sa Matthew 10:5-6, huwag kayong pupunta sa Samaria at Hintil. Pumunta lamang kayo sa nangawaglit na tupa ng Israel. Bakit yung sinasabi mo sa entire the world? Kaya hukus-pukus ang Biblia mo. Next question, Next, please. next question. Kung si Moises, sinugo ng Diyos, ay kinausap siya ng Diyos doon sa bundok ng Sinai,
para suguin doon sa Israel. Ito bang si Muhammad, kinausap din ba ito ng Diyos para suguin sa Arabia? Yes or no? Yes, Pastor, sa pamagitan ng Quran. At huwag mong gamitin si Moses. Dapat si Pablo ang sabihin mo. Si Moses naniniwala kami sugo, sinusunod namin turo nila katulad ni Muhammad at ni Moses at ni Jesus. Pero ang sinusunod mo si Pablo, dapat si Pablo ang isang kalang mo dito. Huwag si Moses. Next question. Okay, okay, magandang gabi sa inyo lahat, mga Kristiyano. Ito po ating pong tatalakay ngayon, itong si Pablo na ating paksa. Anong patunay? Unang, mayroong kriteria ang sugo. Ano yung kriteria? Sinabi ni Kristo sa kanyang salita sa John 7:17, makikilala ang sinumang tao na ibig tumupad sa kalooban ng Diyos, makikilala ang turo. Sa turo pala ang batayan para ikaw ay maging tunay na sugo ng Diyos. Bakit po? Ganang gagaling ang salita sa Diyos, may kriteria. Halimbawa, si Moises. Si Moises ay sinugo ng Diyos doon sa Israel. Ang sabi ng Diyos, tutuguin kita. At kinausap niya si Moises. Yan po yung una ating tingnan dyan, na kailangan may encounter. Ang pagsugo kasi sa tao, mayroong dalawang klaseng sugo. Una, appointment, or kaya personal na kinausap. Ito si Pablo talaga, ay kinausap talaga ng Panginoon doon sa lugar ng Damasco. Ito ang kwento niyan. Ngayon, na-encounter ni Pablo itong si Kristo doon sa langit. Tama naman siya eh. Bakit wala sa ikalabindalawang apostol? Sapagkat si Jesus nasa lupa pa ng time na yon. At ang kanyang mga alagad na labindalawa, pinili niya sa hanay ni Pedro. Kaya ang instruction ng Panginoon kay Pedro, Pedro, huwag kayong pumasok sa bayan ng mga hintil, kundi sa Israel lang. Hanapin niyo ang mga tupang nawawala sa bayan ng Israel. Kaya mayroong jurisdiction. Kung si Moises sinugo sa Israel, si Jonas sinugo sa Ninibe, si Pablo naman sinugo sa mga hintil. Yan yung kanyang designation. Kaya wala siya sa labing-dalawa. Bakit po? Bago siya sinugo, si Kristo ay nasa langit na. Kaya sabi doon sa Gawa 9, sabi ng habang si Pablo naglalakad sa Damasco, mayroon ng tinig ng sabi, Salo, bakit mo kinusig? Sino po kayo, Panginoon? Ako si Jesus na inusig mo. Oh. Yan po yung pagkatao kay Pablo na kung saan po mayroong encounter talaga na kausap siya ni Kristo. Si Kristo noong time na yun, nasa langit na. Kaya yung labindalawa na nauna sa labindalawang apostol, tama talaga na si Pablo wala pa doon. Bakit po? Siya po yung tinatawag na binigyan ng kaloob ni Kristo. Basa, Efeso 4:11. At siya umakyat ay nagbigay ng kaloob. Una, apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. Mayroong pastor nga eh. Oh, walang ustad eh. Kaya yan yung ibig sabihin. Kaloob yun. Kaya si Pablo talaga, tinawag siya nung si Kristo na sa langit na, bago umakyat, nagbigay siya ng kaloob. Ano yun? Kaloob? Kaloob ng propeta, apostol, evangelista, pastor, guro. Mayroong lima na binigyan ng kaloob. Mga ngasiwa sa iglesia. Kaya si Pablo, siya po yung nagdadala ng ebanghelyo doon po sa mga hintil. Kaya sabi dito sa ating babasahin sa Gawa 9:3, ito po yung ating mababasa. Gawa 9:3. Ito po yung kasaysayan tungkol sa pagkasugo ni Pablo. Mayroon talagang encounter. Di kay Muhammad, na lumito sa Quran, sugo na. Wala siyang encounter talaga na mayroong mga encounter na kausap siya ng Diyos. Si Moises, kinausap ng Diyos. Si Pablo, kinausap ng Kristo. Sabi rito, Gawa 9:3. Basahin natin. Okay, basa. Sabi rito, Gawa 9:3. Okay. Po yun, ha? Sabi rito, Gawa 9:3. Okay. Sabi rito, naglalakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya ay malapit na sa lungsod, biglang tumista sa paligid niya ang isang nakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya at sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Saulo, bakit mo kinusig? Sino po kayo, Panginoon? Tinanong niya, ako si Jesus na iyong inusig. Tugon ng tinig sa kanya, tumayo ka, tumasok ka sa lungsod at doon sasabihin ko sa iyo kung anong dapat mong gawin. Kaya yung sabihin, meron talagang utos ang Panginoon na si
Pablo, kausapin ng Panginoon kasi kung anong dapat niyang gawin. Ngayon, ano ba yung kanyang ginawa? Ito yun, sa verse 6. Okay. Sabi nito, at Jesus ang iyong inusig. Ngayon, ito pong kwento nito ay nangyari ito sa panahon po ng Damascus sa paglalakbay ni Pablo. Kung mayroon siyang tinatawag na encounter talaga na mayroon siyang tinig na narinig. Yan po yung kay Moises na mayroong tinig na nagsasabi ng Diyos, susugon kita sa bayan ng Israel. Oh. Yan po yung tinatawag na kriteria. Mayroon siyang personal na encounter doon sa nagsuko sa kanya. Hindi yung haka-haka lang na lumitaw, sugok agad. O kaya yan ang nangyari na wala siyang tinatawag na ordination, wala siyang tinatawag na appointment letter o kaya personal na pagsugo. Kailangan mayroon dito ang personal na encounter. Gaya ni Pablo, gaya ni Moises. Ngayon, ano pang kriteria? Pangalawa, ating tingnan. Ang sugo dito, mayroon siyang tinatawag na pagsulat. Halimbawa, si Moises, sinugo ng Diyos at sumulat. Sabi ng Diyos, isulat mo ang 10 utos sa tapos sa bato. Mayroong mga sulat ang mga sugo ng Diyos. Mayroon siyang revelation na isinulat. Tanong, si Pablo ba ay sumulat din? Gaya ni Moises? Oo, sumulat din siya. Ito po yung ating mababasa sa Biblia na kung saan ito si Pablo ay sumulat din siya. Ha? Basa. Gawa 9:15. Ito. Kaya po yung criteria na kung saan ang tunay na sugo, mayroong encounter at mayroon siyang ginawa na kung saan ang mga revelasyon ibigay sa kanya ng Diyos para yun ang gabay sa kanyang pangangaral. Ito po yun. Gawa 9:15. Basa. Ito. Sabi nito, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil at sa mga hari at sa mga anak ni Israel. Yan po yung tinatawag na ang saksi dito si Ananias. Kung saan si Ananias, siya po yung sinugo ng Panginoon na punta mo doon sa Saulo kasi nandun siya ngayon na nalangin. Kaya ngayon, sabi mo sa kanya na siya susugan ko sa mga hintil. Kaya yun po yung designation ni Pablo doon sa bayan ng hintil, hindi po sa Israel. Kaya yan po yung dahilan bakit hindi siya nakasama sa 12 na nauna na hanay ni Pedro sapagkat si Pablo huling sugo. Yan ang huling sugo kasi nga sabi na ako ang kahulang huli-huling apostol. Kaya ngayon, sino ba ang nauna? Si Muhammad o si Pablo? Nauna si Pablo. Bakit? Nauna si Pablo kay Muhammad. Kasi si Kristo nung umakit siya, isang taon lang si Pablo hinirang na. Bakit po? O basa, Gawa 11:26. Isang taon lang yung pagitan eh. Pag-akit ni Kristo, hinirang na si Pablo. Si Muhammad, kailan lang ito? Bago lang. Ilang century lang yan. Okay. Gawa 11:26. Basa. Sabi nito. 26 ng Gawa. Okay. Sabi nito. Gawa 11:26. At nang sa masumpungan ay sinama siya sa Antioquia at nagtuturo sa maraming alagad. At ang alagad ay tinawag na Kristiyano sa Antioquia. Kaya yan po yung time na kung saan si Pablo sinugo ng Diyos doon sa mga iglesia. O kaya may iglesia talaga na pinagmulan. Doon po yung ipinahayag ang mga salita ng Panginoon tungkol sa kaligtasan. Kaya si Pablo ngayon ang may dala ng ebanghelyo ng kaligtasan sa mga iglesia. Basa. Ayan. O ito. Kaya mayroon po siyang tinatawag na designation. Mayroon siyang lugar kung saan sa mangaral. Ano yun? Iglesia. Sa Gawa 11:26. At sinama siya sa iglesia at nangaral isang taon. Oh, at ang alagad ay na Kristiyano. Oh, kaya doon nagsimula yung Kristyanismo doon sa pangangaral ni Pablo tungkol sa ebanghelyo ni Kristo. Kaya yan po yung tinatawag na pagkatilanlan kung ano ang sugo. Sinugo ka saan? Anong dala mo na kaligtasan? O ano ba yung pakinabang sa'yo na bilang sugo ka? Si Pablo, una, sumulat. Basa. Si Pablo ba sumulat si Pablo? Unang Korinto 14:37. Sabi ni Pablo, kung inakala ninyo man na siya ay religyoso o manasa espiritu, ay kilalanin niya na aking isinulat ay pawang utos ng Panginoon. Kaya yung kanyang sulat, utos ng Panginoon, yun hindi yung gawa-gawa lang. Hindi gaya sa inyo ng Quran. Sino sumulat? Hindi si Muhammad. Bakit po? Si Muhammad, do right. Wala, hindi babasa. Kung itong Biblia, ito talaga, mayroong mga katibayan talaga na may sumulat. Yung mga apostol, si Juan, si Pablo, Pedro. Kaya, minsan, sabi nila dito, yung mga Muslim na naninira kay Pablo, sabi ni Pedro,
mayroong mga sulat si Pablo na mahirap unawain at binigyan ng maling kahulugan ng mga hindi marunong o mga mangmang. Yun. Kaya ibig sabihin nito, may talaga mga sulat si Pablo na mahirap unawain. Gaya ng sinabi niya kanina, na siya sinungaling. Sa totoo lang, si Pablo hindi sinungaling. Basa, gawa 9:20. Hindi siya sinungaling eh. Kasi paratan lang ng mga Muslim na si Pablo sinungaling. Pero sa Biblia talaga, si Pablo hindi po sinungaling. Gawa 9:20. Basa. Ayan ha. Ito. Hindi sinungaling si Pablo. Ito, basa. Gawa 9:20. Ito. Basa natin ha. Okay. At agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Kaya yung pong pangaral ni Pablo dito, hindi po siya sinungaling. Bakit po? Naniniwala siya na si Kristo anak ng Diyos. Yan po yung tinatawag na aral na tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya, yan po yung... Okay. Okay. Ready, Sister Nat, ready na. Pastor, kamusta ka dyan? Gandang gabi sa'yo. Ustad, okay lang. Unang tanong, Pastor. Kanina nung Oh. nagbasa ako nung stand ko, binasa ko letra por letra na si Propeta Muhammad ay sugo o pinakahuling propeta. Pero wala kang binigay letra por letra na si Pablo ay sugo. Yes or no? Yes, binigay ko. Yes, binigay ko yung pagkasugo ni Pablo. Unang-una, binasa ko yung gawa, yung kanyang pagkahirang niya doon sa gawa 9. Nananalitan, encounter siya ng Sister Nat, Panginoon. sorry. Sinugo. Ano. Yung pong aking objection. Ang tanong ko kasi nung nag-stand ako, nagbasa ako litra por litra na si Propeta Muhammad ay sugo, huling propeta. Pero ang tanong ko, si Pablo wala siyang nabasa na litra por litra, yes or no? Pero ang sabi niya, yes, nagbigay daw siya, pero wala naman siyang binigay. Yes, yes. Eh, sagutin ko yan. Mayroon, mayroon. Oh, basa. Ito, unang Korinto 1:1. Mula kay Pablo, tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo. At mula kay Sostines, na kapatid para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Mayroon talaga siyang patutuon at tinawag siya ng Diyos. Yun, maliwanag. Litra po litra, tinawag siya ng Diyos. Next question, thank you. Doon sa 12 disipulos, walang Pablo doon sa Matthew 10:2-4. Walang Pablo, yes or no, Pastor? Yes, wala. Yes, wala. Bakit ka mo? Wala. Sapagkat time na yun, si Jesus nasa lupa pa, buhay pa siya. Kasama niya ang 12. Ito si Pablo, mayroon siyang kapanahonan na kung saan po, pananukalan ng Diyos na siya ay sinugo, noon si Kristo nasa langit na, umakit na, doon siya ngayon sinugo para sa mga hintil. Yun yung panukala sa kanya, yung hula sa kanya na susuguin siya. Epeso 4. Okay, thank you. Yan. So, Pastor, ilan ang disipulos? Ilan ang sugo? Ilan ang bilang nila? Ang nasimulan, una, 12 sila. Nagkasala si Judas, nagkanulo, 11. Ngayon, nung si Kristo bakit sa langit, pumili sila ng dalawa, si Barnabas at saka si Silas, pininalan si Estas. Yan po yun. Nabuo ulit ng 12. Ngayon, si Pablo, nung si Kristo nasa langit na, tinawag siya ngayon ng Panginoon sa Okay, Damasco. Okay, next question. ilan ang disipulos, Pastor, sabi mo? 12. Okay. Ngay, sandali lang, ito, premise, Pastor?
Ang tanong, ilan ang disipulo? Sabi mo 12. Nung namatay si Iscariote, ipinalit si Matyas. Kung 12 sila, bakit mo idinagdag si Pablo? Iwala naman pangalan. Okay. Ito yung sagot. Ito yung sagot. Si Pablo, yan ang huling sugo nung si Kristo nasa langit na. Sinugo siya sabagat bago siya umakyat si ang Panginoon, nagbigay siya ng kaloob. Ano yon? Propeta, apostol, evangelista, pastor, guro. Kasama yung apostol na Pablo. Kasi ano na siya sa panukalan ng Diyos eh. Sinugo siya sa kanyang kapanahonan. Epeso 13:8. Pinanukalan ng Diyos na siya suguin para sa hintil. Next question. Yung bang sinungaling pipiliin ng Diyos na sugo? Yes or no? Yes, at least, ang pagsisinungaling, kasama yan. Halimbawa, si Pedro, sabi ni Pedro, Panginoon, ipaglaban kita. Sabi ng Panginoon ni Kristo, Pedro, ipagkaloob mo ako bago tumilok ang manok. O, nagsinungaling si Pedro, pero ang pagsinungaling ng Pedro, mayroon siyang tinatawag na dahilan. Kasi si Pablo, nagsinungaling siya. Sabi niya, sinungaling siya, pero ang sabi na, hindi ako nagsisinungaling. Ang sinungaling kasi, yung mga Next question, please. Okay. Sa 2 Corinto 12:16, katulad ng 3:7 na sinungaling si Pablo, nag-yes ka naman na hindi susuguin. Pero ang point dito, kung tusot mandaraya si Pablo sa 12:16 ng Corinto, tama ba pipiliin ng Diyos yung tusong mandaraya? Yes or no? hindi, yan ay paratang lang nila kay Pablo. Ito yung sagot dyan. Unang-unang ito ni Ibe. Ito yung sagot dyan. O, sabi nito ni Pablo, ang iba ayaw kilalanin na ako'y apostol. Subalit para sa inyo, ako'y apostol. At kayo ang bunga na aking pagka-apostol. Mayroon kasi mga alagad na kung saan ayaw na kilalanin si Pablo na apostol. O gaya sa inyo, ayaw nyo kilalanin. Kaya sabi ni Pablo, ako, nilaan niya eh. Naka-ano pala, naka-mute pala ako, sister. Okay. Muslim globally, Pastor, isa lamang ang paniniwala namin kay Propeta Muhammad, isang sugo at sinusunod namin turo niya. Sa inyo bilang Kristiyano, sinusunod niyo rin ba lahat ng Kristiyano ang turo ni Pablo? Yes or no? Yes. Kasi ang turo ni Pablo, turo rin ni Kristo. Alam mo, Sister Nad, bautismo. At mag-objection sinabi ako, ni Jesus, please. Okay. Objection, sister. Ang objection ko, alam ko kasi na no ang isasagot doon yung tinanong ko. Pero ang sagot niya ay yes dahil totoo, sister, na hindi po nagkaisa ang Kristiyano sa denominasyon para sundin ang turo. Particular si Pastor. Bakit yes ang sinagot niya samantalang iba-iba ang sikta ninyo? objection. Moderator, huwag na tuturuan sa sagot ko kasi ang sagot ko talaga, iba yung kanyang isip. Kasi sabi ko talaga, ang aking aral galing sa Panginoon, hindi ang gawa-gawa lang. Kaya, yes, ako dyan. Lahat ng Kristiyano na naniniwala sa aral ni Pablo. Kayo lang hindi. Oh. Yan ang sagot ko dyan. Yes. Okay. Thank you, sister. Ah, Sister Nad, hindi na ako magtanong, magdiretso na ako sa ano, sa aking stand. Opo, opo. Okay. Tsaka marami na magsasala na malapit na. Thank you. Thank you, Sister Nad. Okay. Pastor, makinig ka, okay, for the second round. Second round, okay. Bilang aming paniniwala, Pastor, dahil ang Muslim globally meaning to say, Pastor, is entire the world na Muslim. Various languages, iba-iba man lingwahe at lahi ng Muslim, naniniwala kay Propeta Muhammad bilang sugo o propeta ng Diyos sa iisang paniniwala at konsepto. Bakit? Mayroon po, Pastor, Quran na binabasihan namin. Kaya yung binasa ko litra por litra, sugo siya ng Diyos, pinakahuli sa mga propeta. Inaasahan namin, Pastor, na magbasa ka ng isang talata na sugo itong Pablo mo
na siya ay propeta ng Diyos. Pero laway lang ang ipinanglinaw mo, Pastor. Kung si Jesus ay nagsugo siya ng mga disipulos o sugo nga, at 12 sila, tinanong ka kanina, nandun ba ang Pablo? Sabi mo wala. Sa makatuwid, wala nga ang Pablo, Pastor. Kasi nga hukus-pukus na ng Pablo yung Biblia mo sa isang banda. Nung tinatanong ka, yun bang sinungaling na nasa 3:7 Roma, sa pamagitan ng aking kasinungalingan kung tumanyag si Jesus, sisisihin ba ako? Sabi ni Pablo. Okay, tumanyag na si Jesus. Sundan lang natin. Ang tanong sa'yo kanina, isusugo ba ng Diyos ang isang sinungaling? Sabi mo, yes. Nandyan sa record, Pastor. Matakot ka naman, Pastor, na yung sinungaling ay sugo ng Diyos. Okay, pangalawa, sinundan ng tanong sa 2 Corinto 12:16. Tusong mandaraya si Pablo. Isusugo ba ng Diyos ang tusong mandaraya? Yes or no? Doon ka nagkaroon ng tamang sagot. Hindi. Hindi magsusugo ang Diyos ng tusong mandaraya. Tama, Pastor. Kung ganun, hindi isusugo ang Pablo na to. Kasi nga siya mismo ang nagsabi na mandaraya siya eh. Pansin mo, Pastor, 2 Corinto 12:16. Datapwat, magkagayon man ako ay hindi naging pasan sa inyo, kundi dahil sa pagkatuso ko, kayo ay hinuli ko sa daya. Kaya tusong mandaraya si Pablo. So, hindi isusugo ng Diyos ang tusong mandaraya. Talagang agree ka, Pastor. So, hindi nga isugo si Pablo dahil wala naman talaga. Di sana mayroon kang binasa. Ang Biblia mo na nga lang, RSV, Revised Standard Version, nerito dinagdag binawas. Walang urig. 73 books, 66 books. Sana nilagay nyo na lang eh. Sugo itong Pablo eh. Di ba? Memoryado na kasi ng mga tao ang Biblia mo, Pastor, kahit dagdag babas na walang orig. So, dalawang napapatunayan, Pastor. Si Pablo ay bulaang propeta o sugo, at ang Biblia mo, walang paglalagyan kasi nga walang orig. Kasi kung tama Biblia mo, so anong paglagyan ng Quran? Tama kasi Quran kaya walang paglalagyan yung Biblia mo, Pastor. In fact, globally Muslim na nagkakaisa sa paniniwalang pinag-uusapan natin ng huling propeta o sugo ng Diyos ay sino? Si Propeta Muhammad. Nasa 33:40 ng Quran. Ang daming propesiya sa Biblia mo na darating ang propetang ito. Okay, kawindang mo ka Kristiyano mo, hindi ko na alalang itanong. Kung nandiyan si Toto Ramonal yung kaututang dila nating sa Batista ba? Oo. Iba rin sa ugo nila. Iba, si Ellen G. White. Saludo tayo sa ating mga kababayan na SDA. O kaya, yung iba pang mga sikta, hindi na natin babanggitin. Ang dami-dami ninyong sugo na lumitaw. Diba? Sa makatuwid, yung pagdating ng mga sugong bulaan, katulad ng ipinangangaral ninyo, Pastor, ay walang lalagyan. Kasi nga, kung nagkaisa na kayo sa sugo ninyong si Pablo sa turo, nagkaisa na rin sana kayo sa konsepto at sikta ninyo. Tinanong kita, ang turo naming mga Muslim, nagkaisa kami na si Propeta Muhammad ay sugo. Globally, Muslim. Pero kanyo, around your barrio na Kristiyano, di kayo nagkaisa dahil iba-iba ang turo ninyo. Hinggil kay Pablo, iba rin sa'yo, iba rin sa kanila. Yes or no? Dapat, magsabi ka ng totoo, Pastor, alinsunod dun sa categorical question. Kasi tinitignan ng mga tao yun eh. Matatalino ang nakikinig, Pastor, kasi napapagtagnin nila yung tama. Di ba rin kakawindang ka sa explanation mo 20 seconds, kaysa naman mali ka doon sa categorical na question. Okay ba, Pastor? Tuturuan kita ng sa ganon. Inshallah, ay sa susunod mong pakikipagdebate online, particularly, inshallah, at sana magabayan ka sa relihiyong Islam dahil ito yung relihiyon ng mga propeta. Ang turo ni Propeta Muhammad, turo na rin ni Jesus at ni Moses. Katulad ng bakas na binigay ko sa iyo kanina. Di ba, nagpatira pa kami. Nagpatira pa rin si Jesus, si Abraham, si Moses, si Propeta Muhammad. Sa dasal yun, ha? Ba't hindi nyo ginagawa kung yan ang turo ng Pablo mo? Sugo na sinasabi mo. So, iba ang turo ni Pablo. Kaya nga, sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga Pariseo. Ano sabi ni ah, Pablo? Ako ay isang anak ng Pariseo. Kita mo, Pastor, nasa Biblia mo lahat yan. Nang sa ganon, malaman natin yung katotohanan. Alhamdulillah, mayroon tayong Quran na basihan. Itong kausap mo, Pastor, huwag mong kalimutan, dati mo kawindang, Kristiyano rin noon. Sa gabay ng Panginoon, naging Muslim kami. The one who fully submits himself to the will of God. Yun po yung Muslim.
At lahat ng mga propeta, isa lang turo nila. Muslim sila, nagpasakop sila sa kalooban ng Diyos. Pero itong si Pablo, hindi. Di ba, Pastor? Alam mo ba? Si Pastor ay, si Pablo, particularly, sa kanyang sarili, sinubasog yung sarili niya kasi mabasa sa Gawa 9:3-7. Siya lamang yung nasubasog. Hindi narinig ng kanyang mga kasama yung tinig. Pero pagpunta mo sa Gawa 22, 6-10, silang lahat na yung nasubasog. Diba? So, alin ang totoo doon? So, nagsisinungaling si Pablo Pastor. Bakit? Bakit siya lang nagkikwento? Bakit hindi ang Diyos mismo, particularly kung paano sinugo si Moses, si Jesus, si Jonas, si Abraham, si Muhammad, peace be upon them all. Diba? Isa pang kagandahan sa paniniwala namin kay Propeta Muhammad, nandyan na yung tinatawag na Adan. Alam mo yung Adan, Pastor? Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ako'y sumasaksi na si Muhammad ay sugo ng Diyos. Araw-araw yan isinisigaw sa mga minaret ng mosque. 5 times daily. All over the world. Sa inyo ba, Pastor? Isinisigaw nyo rin ba na si Pablo Sogo? Nga ang sagot, Pastor. Hindi ninyo isinisigaw. At ang turo ni Pablo, iba sa turo ni Moses at ni Jesus. Pansin mo, Pastor. Turo ni Moses sa 40:31-32 ng Exodo na maghugas ng kamay paa bago magsubasog sa dambana, katulad ng kung paano inutos ng Diyos kay Moses. Old Testament. Hindi sinira ni Jesus sa New Testamento. 5:17 ng Matthew. Hindi sinira ni Jesus ang mga utos ng Diyos sa mga naunang propeta kaysa kanya. Eh bakit sinira ng Pablo? Pansinin mo, Pastor. Kaya mayroong propeta Muhammad na dumating upang linawin yung turo. Kasi kung titignan mo ang Quran chapter 2, 213, magkaroon din sila noon ng pagkakawindangan-windangan sa panahon nila. Pero nagsugo ang Diyos ng mga propeta na mayroon silang revelasyon para linawin yung pagkakaiba nila. Kaya sino man sumunod sa mga propeta sa bawat henerasyon, maligtas sila. Kanino ka sumunod, Pastor? Tanungin kita mamaya kung mayroon pa akong panahon magtanong. Kanino ka sumunod na sugo? Dapat kay Pablo ka sumunod dahil siya yung sinasabi mong propeta. Dahil si Jesus, good for Israelita lamang. Ngayon, ituro mo yung turo ni Pablo. Kawindang na ni Jesus ang turo ni Pablo. Kita mo ba, Pastor? Kaya nga ang Muslim, alhamdulillah, sa isang banda, ah, kayo bilang Kristiyano, kumbaga sa Katoliko, sorry Sister Nadia, bininyagan lamang ang mga tao na wala silang alam nung musmus pa. Naging Kristiyano sila na walang alam. Kinalakhan na lang. Pero ang magmumuslim na sa tamang gulang ka, natanggapin mo yung mensahe ng Islam. Diba? Napakaganda. Kaya dito, mga kapatid, malalaman natin yung katotohanan, inaanyayahan natin ang bawat isa sa laki ng papel na nasasaklawan ng propeta. Kaya namin pinag-uusapan kung sino ang tunay na sugo. Walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag nabibigkas ang titulo o pangalan ng Propeta Muhammad, binibigkas ang sallallahu alaihi wasallam, sumakanya ang kapayapaan. Ganito ang aral ng katotohanan. Binibigyan siya ng tinatawag na parangal o kaya kapayapaan. Unlike sa Kristiyano, tinuro ba sa inyo na pag nabanggit yung Pablo na to, ay sabihin nyo ang peace be upon him? Hindi. Walang katuruan sa inyo yan. Diba? At higit sa lahat, ang turo mo, Pastor, bilang CFB, Church of the Firstborn, hindi tinatanggap ng kakristyano mo. Paano mo ngayon masabi na nagkaisa kayo sa turo ng Pablo? Wala nga sinasabi mo, wala kang naibigay na talata na si Pablo ay sugo. Saan ka lalagay, Pastor? Paano mo sasabihin na sugo tong Pablo kung wala ka naman talatang binabahagi sa amin? Sa laway lang, Pastor. Alam namin yan. Pero maintindihan namin kasi kung paano mo linawin, lalabo na. Ganon din yung ibang sikta Christianity, kung paano nila nililinaw, lumalabo tuloy. Thank you, Sister Nad, sa oras ko. Ikan yung Q&A na ba yan?
Okay, ayan, ayan, ayan. Okay, Tama. okay. Ang sabi mo kanina, na ang lahat ng Muslim ay nagkakaisa sa pagkapropeta ni Muhammad. Itong tanong, yung bang pangkat ng Sunni, sila ba'y naniniwala na si Muhammad ay propeta? Yes or no? Yes, Pastor. Lahat ng Muslim globally naniniwala na si Propeta Muhammad ay sugo. Nasa Quran kasi, Pastor, 33:40. In contrast dito, wala kang naibigay na si Pablo ay sugo. Nasa laway lang yung binigay mo kanina. Next question. Thank you. Next question. Ayon sa kasaysayan, itong Sunni ay hindi sila naniniwala kay Muhammad. Ayon po sa akin nabasa dito na kung saan itong grupo ng Sunni, sila po ay hindi po sila naniniwala na si Muhammad ay propeta. Yes or no? No, mali ka, Pastor. Mali ka. Ang Sunni, ibig sabihin, galing sa katagang Sunna. Okay, ginawa, sinalita ng propeta. Sinusunod namin siya, Pastor. Lahat ng Muslim globally naniniwala na si Propeta Muhammad ay sugo. Wala kang alam sa Arabic, tapos niwiwindang mo katulad ng ginagawa mo sa Biblia mo. Kaya ganyan, Pastor. Next question, please. Next question. Next question. Yung bang Sunni at saka yung Sunna ay magkaisa sila na pangkat ng Muslim? Yung Sunni at saka yung Sunna? Yes, Pastor. Yung Sunna Sunni, is mayroong tamal buta. Yung Sunni, mayroong ya. Wala kang alam dito, Pastor, sa Arabic. Diyan ka lang sa Biblia mo. Next question, please. next question. Next. Okay, next question. Okay, tanong. Ang sabi mo kanina na ating sundin yung aral na kung saan po ipinahayag ni Jesus. Ito tanong. Yung bang Diyos na kinikilala ni Jesus Christ na pinakilala niya na ang Diyos ay yung sa John 17, ang Diyos ay Ama. Yan ba yung paniniwala ni Muhammad na tungkol sa Diyos na inyong paniniwalaan? Yes or no? No, Pastor, kasi hindi namin tinatawag na Ama ang Diyos dahil naka sa Biblia mo walang gaya ang Diyos. Kaya lang windang Biblia mo kaya tinatawag nyo na Ama ang Diyos. So paano walang gaya kung Ama naman? Welcome ka sa Islam. God o Allah is incomparable. Huwag kang tatawag ng Ama. Next question, Pastor. Next question. Yung bang nanalangin si Jesus at lumuhod, saan siya dumadalangin? Sa ala o kaya sa Ama? Kay Allah, Pastor, nasa Quran po yon. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum, sabi niya. Fa'budu hada siratum mustaqim. Nagpatira pa siya, Pastor, parang Muslim lang. Biblia mo kasi basihan mo kaya mawiwindang tayo katulad ng nangyayari sa inyo sa Kristyanismo. Kung mag-Muslim ka, magkaisa tayo, Pastor. Next question. Thank you. Next question. Very Sinabi mo easy. na Alhamdulillah. ang utos ng propeta. Isa sa mga utos na inyong kinikilalang propeta na si Jesus, ang bautismo. At ito naman ay utos yung mabulo sa amin, amin sinusunod. Hindi ba sinusunod yung bautismo? Utos ng propeta Jesus ninyo? Yes or no? Ah, hindi namin sinusunod, Pastor, kasi hindi yan tinuro ni Propeta Muhammad. Kasi ang turo ni Jesus at ni Moses, maghugas at magpatira pa. Pero ginawa ni Pablo, kaya nawindang kayo. So may Propeta Muhammad na nagpatuloy. So welcome ka sa Islam, magwudo tayo, ablution, maghugas. Ganun. Thank you. Okay. Next question. Okay. Ang tunay na sugo ay meron silang mayroong binigay na mga tawag ng revelasyon o mga aral para iaral sa tao. Ano naman ang aral na dala-dala ni Muhammad para sa mga tao na maligtas? Ito na, Pastor, yung Tauhid. Mayroon siyang revelasyong Quran. Si Jesus, yung Al-Injil. Si Moses, yung Torah. Zabor kay David. Suhuf kay Abraham. Kay Pablo, nga. Wala siyang natanggap. Next question, Pastor. Next question. Okay. Next question. Isa sa mga kriteria ng mga sugo, sila po ay sumusunod dun sa mga revelasyon. Si Muhammad ba ay siya sumunod sa Quran? Yes or no? Yes, Pastor, kasi nga, salita ng Diyos pinagkalob sa kanya, kaya siya yung nagturo. Siya yung pattern namin. Kaya nga globally Muslim, isa lang turo namin hinggil sa Quran dahil siya ang propeta na nag-interpret. Pero kayo,
windang kayo sa turo ng Biblia mo kasi solo flight windang ka sa binabasa mo, hindi mo na tinuturo yung turo ni Moses at Jesus, kundi turo ng Pablo. Pero kakawindang pa rin kayo, hindi kayo nagkaisa sa turo ng Trinity. Next Okay. question. Ang mga propeta, panahon ni Moises, Abraham, Jacob, sila ay sumusulat ng mga kautusan. Ito ba si Muhammad ba ay sumulat din siya ng mga kautusan ng Diyos? Yes or no? Siya ba sumulat? Yes or no? No, Pastor, ang nagsulat ay yung kanyang mga disipulo. Okay. Katulad din naman ng mga nauna, wala ka doon sa kapanahonan nila kung totoong sila ay nagsulat. Kasi ang Biblia mo, sinulat ng mga eskribang sinungaling nasa Jeremiah 8:8. Okay? Kasi ang mga propeta, hindi naman sila nag-aaral sa university. Pero propeta sila ng Diyos. Nagsalita sila galing sa inspired from God. Next question. Thank you. Yun. Kung hindi si Muhammad ang sumulat ng Quran, paano mo malalaman ngayon na yan nga ay salita ng Diyos samantala hindi pa si Muhammad ang sumulat, kundi ang ibang tao na hindi naman sinugo? Dahil ang propeta pastor siya ay walking Quran nung kapanahonan niya. So hindi niya kailangan isurat kasi nga namemorya niya ang Quran. Pero nung wala na siya for the sake of the next generation katulad natin, kung walang isinulat ng mga naunang henerasyon, edi wala tayong babasahin ngayon. Kita mo pastor kung paano kagandahang aral sa Islam pag propeta pinag-uusapan. Unlike yung Pablo mo, sinungaling siya kaya hindi nagiging sogo. Next question. Okay, sunod na lang. Yung bang Quran na isulat yan, buhay pa si Muhammad o patay na si Muhammad? Wala na si Propeta Muhammad, Pastor, noong isinulat ang Quran kasi nga memorya niya nung buhay siya. Naintindihan mo ba? Dahil kung hindi sinulat ng mga disipulos niya yung Quran, edi wala tayong babasahin ngayon. Kita mo, Pastor? Oh, next question. Yung Pablo mo ang bigyan mo ng versikulo na slogo siya. Yun. Yun. Tanong. Tanong. Kung si Muhammad pala ay patay na at ang Quran ay isinulat ng iba, paano masasabi na tunay na sugo yung sumulat? Amen. Amen. Hindi na. Okay. Ngayon, ating pong sinuri yung kanyang propeta. Kasi ang propeta talaga, mayroong siya tinatawag na criteria. Siya either manunulat, either humuhula ng mga hula, gaya ni Isaias, hinulat yung tungkol sa kapanganakan ni Jesus Christ. Yan po yung tinatawag ng mga kaloob. Ito yung si Muhammad pala, sugo ka mo. Ano namang ginawa bilang sugo? Wala, nga. Bakit? Una-una, nurid-nurait. Hindi siya sumulat sa Quran, ibang tao. Ito na ang problema dyan. Dahil sa ibang tao sumulat na hindi man sugo ng Diyos, ito yung sabi ni Pablo sa aklat ng Roma 10:14. Paano nga sila mangaral kung di lang sinugo? Yan. Kaya yung sinugo, mayroong aral, dala-dalang aral. Halimbawa, kay Moses, mayroon siyang tinatawag na 10 utos ng kautusan. Ibinigay ng Diyos kay Moses. Kay Pablo naman, ibinigay ang Ebanghelyo para ipangaral sa ikaliligtas ng tao na manampalataya. Basa, unang Korinto 15:1-4. Ito yung mga tinatawag na dala-dala ng mga sugo na ikaliligtas. Si Moses, mayroon siyang 10 utos na ibinigay. Si Pablo naman, mayroon siyang Ebanghelyo na ibinigay ng Diyos para ang tao maligtas. Basa, sabi ni Pablo, mga kapatid, ngayon paalala ko sa inyo ang magandang balitang ibinigay ko sa inyo. Yan ang magandang balita na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya na sa pamagitan nito ligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag ninyong panghawakan ang salitang ibinigay ko sa inyo. Di ba na lang kung kayo nagsisuporta na walang kabuluhan? Yan po yung Ebanghelyo na dala-dala ni Pablo para ipangaral sa mga tao, kaligtasan. Yan. Yan ang wala si Moises. Bakit? Wala si Muhammad. Bakit? Si Muhammad, una, hindi sumulat ng Quran. Pangalawa, ang kaligtasan, wala siyang dalang kaligtasan. Ano ang pakinabang ng sugo na yan? Wala. Roma 10:14. Paano sila mangaral kung di sinugo? Kay gandang pakinggan ang may dalang mabuting balita. Si Pablo talaga, may dalang balita, mabuting pakinggan. Kaya,
Paano sila makipakinig kung walang nangangaral tungkol kay Kristo? Kaya si Pablo, sinugo ng Diyos para ipangaral si Kristo. Basa. Ayan. Gawa 4:12. Sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ikaligtas ang pangalan ni Jesus. Yan yung daladala ni Pablo. Sabi ni Kristo, Pablo, susugurin kita sa hintil upang dadalhin mo ang aking pangalan sa ikaliligtas ng bawat sumampalataya. Basa, Roma 1:16. Yan. Hindi ko kinayang ibanghilyo na ito'y kapangyarihan ng Diyos na magligtas sa bawat sumampalataya sa Kanya. Una sa Hudyo, ganun sa Grigo. O yan, yan po yung mga tinatawag na daladala ng aral ni Pablo, yung ibanghilyo ng kaligtasan. Yan ang wala sa Muslim. Bakit po? Si Moses o si Muhammad walang isinulat. O, pangalawa, walang kaligtasan. Anong sugo niyan? Anong kasing sugo na wala kang daladalang revelasyon? O, Quran, hindi sumulat kasi ibang tao ang sumulat, yung mga alagad ni Muhammad. O, yan yung problema. Ngayon, ang ating talaga dito, sabi na, si Pablo wala daw siyang tinatawag na nababasa sa Biblia na siya sugo ng Diyos. Mayroon po, unang Korinto, 1:1, basa. Mayroon siyang talata dito sa Biblia. Okay, pakinggan natin na. Paano sa tinawag? Ito po yun. Sa unang Korinto, 1:1. Mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo. At mula kay Sostenes na ating kapatid para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. At tinawag upang maging kabilang sa sangbahayan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagkakaisa kay Kristo, Jesus, gayon din ang lahat ng tao na nasa mga dako na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Yan yung ibanghilyo ni Pablo na kung saan tinawag siya talaga ng Diyos para ipangaral ang ibanghilyo ni Kristo. Mayroon talaga siyang papel. Yan. Nag-isa kami dyan kasi lahat ng sikta, lahat ng simbahan, kinikilala namin yung aral ni Pablo, ang ibanghilyo tungkol kay Kristo. Na si Kristo namatay kung nabuhay ayon sa kasulatan. Yan yung ibanghilyo na dala-dala ni Pablo bilang sugo. O, si Muhammad wala eh. Wala. Di marunong sumulat. O, si Pablo sumulat eh. Basa. Unang Korinto 14:37. Sabi ito, kung inakala ninyo man na siya religyoso, kilalanin niya ang aking sinulat ay pawang utos ng Panginoon. Kita mo na, sinulat ni Pablo ay pawang utos ng Panginoon. Hindi yung gawa-gawa lang niya. Yung sa inyo pala, ibang tao ang sumulat, hindi sugo. Disgrasya kayo. Mali. Una, ito pa. Si Pablo, ang kanyang paniniwala, monotheism. Mayroon siyang pagkakilala na monotheism. Mali yung sabi niya kanina na si Pablo Ika nagturo ng Trinidad. Wala siya nabasa eh. Wala. Ang binasa niya mali pa. Matthew 16:18. O kita mo na, ang sobrang ano ni Ustad sa pagsisinungaling. Pati talaga, akala niya di ko alam kung ano yung sasabihin niya. Hindi po yun sa Matthew 16:18. Matthew 16:18. Sabi na, nakalimutan ko lang. Niligaw ka na. Ayan. Ako, kabisado ko. Sabi mo pala sa'yo, alam ko kung saan eh. O, Matthew 16:18, ang nagsabi doon si Kristo, hindi si Pablo. At sinabi ng Kristo, gawin yung alagad ang lahat ng bansa at pinabautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. At ito sa kanila, nagganapin ang lahat ng bagay na aking sinasabi. Kaya kami Kristiyano ngayon, ang aral ni Pablo, bautismo, mayroon kami bautismo. Utos yun eh. Utos ni Kristo yun eh. Kaya kami, hindi kami ligaw diyan. Bakit mo? Nagkaisa kami sa doktrina ni Apostol Pablo. Tungkol naman sa Diyos. Si Pablo, naniniwala siya na yung Diyos Ama na pinakilala ni Kristo, yun ang kanyang Diyos. O basa. Unang Korinto 8:6. Yan. May mga tinatawag na Panginoon, sa langit at lupa, at may mga Diyos. Sa kanang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama. O, gito mo na, yung Ama na pinakilala ni Kristo, yun din ang Ama na sinampalataya ni Apostol Pablo at yun din ang aming kinikilala. Yan yung pattern. Na kung saan po, ang Diyos namin, Diyos ni Kristo, Diyos ni Pablo, Diyos namin. O ano yun? Yung Ama. Unang Korinto 8:6. Sa kanang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama. O, ito muna. At isang Panginoon. Sino yun? Panginoong Hesus Kristo. Maliwanag eh. Maliwanag yung turo ni Pablo, hindi bindang eh. Kayo lang ang nabindang. Bakit po? Yung aral nyo, hindi nyo modifyin kung anong klaseng Diyos yan. O, ito muna. Sabi ni Kristo, ang Diyos ay Espiritu. O sa inyo si Allah, ano? Wala nga. Hindi nyo alam. Hangin, apoy, o ano yan. Kaya ang amin dito na basta yan, kung ano yung Diyos ng aming ninuno, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, yun ang aming Diyos na kinikilala, na pinakilala ni Kristo nung siya bumaba sa lupa. Ang sabi na, Ama, ikaw ay makilala na isang Diyos na tunay. Yan din ang pinangalan ni Pablo na mayroon siyang Diyos Ama. Basa. Ayan. Efeso 3, mayroong isang katawan. Ano yung katawan? Iglesia.
may isang Espiritu, mayroong isang Panginoon, Panginoon si Kristo, at may isang Diyos at Ama, nating lahat, sumasa lahat at gumagawa sa lahat. Yan yung aming pattern. Ama, Anak, at Espiritu. Yan yung turo ni Kristo na ang tao bautismo sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Santong Espiritu. Kaya ang Muslim, wala niyan. Bakit po? Hindi nyo tinuturo sa tao ang bautismo. Ano pa? Sino bang sinungaling? Yan, ito. Darami tayo sa sinungaling. Si Pablo, hindi po siya sinungaling. Bakit? Naniniwala siya na si Kristo, anak ng Diyos. Sino bang sinungaling? Basa. Ang sinungaling, yung mga hindi naniniwala kay Kristo na anak ng Diyos. Unang Juan 2:23-24. Sino nga ba ang sinungaling? Ito. Ang sinungaling, yung mga hindi naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos. Yun ang sinungaling. Kaya si Pablo, hindi sinungaling. Ano yun? Sabi ni Pablo, naninira lang sa akin yan, mga yan. O, meron talaga. Si Pablo, sinilaan nila. Basa. Ito Unang Korinto 9. Unang Korinto 9:3. Siniraan ako. Sabi nila, ako daw ay sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling, sabi ni Pablo. Galatia 1:20. Basa. Kaya, yan ay paninira lang ng mga tao na ayaw kilala si Pablo Apostol. Pero ang sinungaling talaga, yung hindi naniniwala na si Kristo anak ng Diyos. Yun ang sinungaling. Yun ang kapahamakan na tinatawag na sa Biblia. Si Pablo hindi sinungaling. Galatia 1:20. Basa. Ito po. Okay. Totoong lahat ang sinusulat ko. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Ito nga, alam ng Diyos na ang lahat ng sinulat ni Pablo ay pawang utos ng Panginoon, hindi siya nagsisinungaling. Oh? Hindi. Kaya maliwanag talaga na ang Biblia talaga, ito po si Pablo, manunulat. Halos kanyang sulatan, Roma, Efeso, Corinto, Galatia. Lahat yan, kanyang sulatan. Si Muhammad, meron ba? Wala na nga. Wala eh. Paano propeta mo sa ilagay kriteria yan? No read, no write. Hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat. Ano yan? Ligaw kayo. Bakit? Hindi nga marunong bumasa eh. Ngayon ikaw, marunong ka bumasa eh. Si Muhammad kaya hindi. Buto ali, ikaw lang yung sugo kay marunong ka bumasa. Yung yung propeta hindi eh. Si Pablo marunong eh. Ano sabi niya? Ulitin ko ito. Galatia 1:20. Basa. Totoo ang lahat ng aking sinulat. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Alam ng Diyos eh. Kaya si Pablo, siniraan lang. Sabi ni Pablo, ito ang sabi sa akin sa mga nananira sa akin na ako sinungaling. Siniraan lang siya eh. Kasi nga, hindi matanggap nila ang aral ni Pablo na si Kristo ay anak ng Diyos. Yun yung kalooban ng Diyos na dapat natin sampalatayanan ang kanyang anak. Basa, Juan 6:40. Ito ang kalooban ng Diyos na ang sino ang nakakita sa anak ay sumpalataya. Kita mo na. Kaya si Pablo, nakita niya si Kristo. Sabi, nakita ko si Kristo. Ano eh, sumpalataya siya. Amen. Praise God. Hallelujah. Ngayon natin si Pastor. Okay. Thank you, Sister Nada. Okay, Pastor, unang tanong ulit. Si Moses sa Exodo 40:31-32 naghugas ng kamay at paa katulad ng kung paano inutos ng Diyos na hindi sinira ni Jesus 17:3 o 5:17 na Matthew. At ipinagpatuloy ni Propeta Muhammad sa turo ng mga naunang propeta. Pero yung Pablo, na windang-windang kayo, hindi nyo ginagawa yung wudu, yung paghuhugas. Yes or no? No, ka. Meron kaming Ah, utos dyan na sinusunod. Sister Nad, pwede ba kami mag-objection? Opo. Sister, alam ko kasi na ang itong tanong ko, ang alam ko'y sagot ay yes. Kasi hindi naman talaga ginagawa ni Pastor ang ginawa ni Moses na maghugas ng kamay pa at ginawa ni Propeta Muhammad, pero hindi tinuro ni Pablo, kaya hindi ginagawa ni Pastor. Ang isagot niya sana ay yes. Yun masyado. Mas maganda po. Okay. Nasa Exodo 40:31-32. Kung paano inutos ng Diyos kay Moses, naghugas sila ng kamay at paa bago sila pumasok sa tabernakulo at sumusubsob sa dambana. Hindi yun sinira ni Jesus sa New Testament 5:17 ng Matthew na pinagpatuloy ni Propeta Muhammad. Pero itong Pablo, hindi ginagawa ni Pastor dahil iba ang tinuro ni Pablo. Yes or no? Ito ang sagot.
Bakit no? Sapagkat Sister hindi Nad, yan itinuro. sorry, mag-objection ako pa, sister. Ang inaasahan Ano na lang naman? pa, Sister Nad, ang inaasahan ko lang na sagot ay yes. Pero bakit niya sinasagot ng no? Kahit nagsisinungaling siya, sister, kahit nagsinungaling na siya, okay lang? Okay, okay. Sa final conclusion. Okay. Next question na Sister Nad. Pastor, nung itinuturo mo na si Jesus ay Diyos o kaya si Kristo, sabi mo, dahil yan ang tinuturo mo talaga. Samantalang ang sinabi ni Jesus sa John 8:40, tao ako. Samantalang ikaw sa laway ka lang nagsasabi na si Jesus ay Diyos. Tama ba, Pastor, o mali? Direct objection. Objection muna. Objection muna ako. Objection. Malay, ang tema namin, Pablo. O, amin tema kay Pablo, hindi doon sa pagkatyo si Kristo. Walay, malayo ka na eh. Doon kay Pablo, gibay mo si Pablo na hindi sugo. Yun ang gibay mo, hindi yun si Kristo na ganyan. Walay, malayo tayo sa paksa niyan. Pa-counter mo ako, sister. Pa-counter, please. Okay. Nasa second round kasi lahat na itatanong. Basta nandun naman sa topic. Kasi hindi siya nagbigay na si Pablo ay sugo eh. Kaya pumupunta ako sa sinabi niya ngayong second stand na tinuturo niyang si Jesus ay Diyos. Samantalang ang sabi ni Jesus ay tao ako sa John 8:40. Yes or no? Okay. Mabuti na lang at makaunawa yung ating moderator. Thank you, Sister Nad. Okay. Okay. Ang aking tanong, okay, thank you. Thank you, sister. Kung nabigay namin ang litra por litra na si Propeta Muhammad ay sugo at globally Muslim ay sumusunod naniniwala sa kanya, samantalang ikaw, pastor, wala kang naibigay na litra por litra sugo si Pablo. Yes or no? No, may binigay ako. Unang Korinto 1:1. Tinawag siya ng Diyos eh. Nandun, binasa ko diba, letra por letra. O, mula kay Pablo, tinawag ng Diyos. O, tinawag siya talaga, mayroon talata sa Biblia. O, mayroon eh. Di mo lang matanggap. Di mo lang matanggap. O, Sister Nad, yun, basa. mag-ano na ako, Sister Nad, i-word ko na yung pagtatanong kasi wala naman kaming makukuhang magandang sagot. Di bale, oras na kasi dito. Di ba ako ang unang mag-conclusion? Oo. Ako na lang mauna kasi sister, yung ano, po. Kung gusto ni Pastor kasi, okay lang ba? Maganda kasi yung last conclusion, okay lang naman, no? Sige, paunahin mo ako. First speaker, yeah. Thank you. Yes. Thank you, Sister Nad. Okay. Inasahan namin mauna mag-Muslim si Sister Nad kay si Pastor pagka ganito eh. Niwiwib ko na yung oras magtanong mga kapatid kasi wala naman akong aasahan na sa ibigay na sagot na tinatawag na categorical question. You should answer, you must answer categorically. Yung naaayon sana. Yun ang inaasahan ko dyan eh. Kaya nga sinasadya ko, alam ko yung sagot, kaya ako tinatanong. At syempre, ang atin lang, yung sabi naman ni Sister Naday, yung mga tao na lang ang makikinig at syempre sa ating conclusion lilinawin. Tama mga kapatid, kung si Propeta Muhammad ay litra por litra, nabasa natin na siya ay sugo ng Diyos, huling propeta, 33:40 ng Quran, in contrast sa turo ni Pablo,
Wala man siyang sinulat na sugo siya ng Diyos. O kaya si pastor lang nagsabi sa kanyang laway, pinalilinaw na isang talata. Kung mayroon, bakit di mo sabihin ng rekta? Ba't hanapin namin? Pero pinaliwanag mo sa pag-akala mo lumabo. Dahil doon sa Matthew ay mababasa kanina natin na walang pangalang Pablo. Very simple naman kung isipin natin mga kapatid. At lahat ng Kristiyano sa inyong baryo pa lang, hindi kayo magkaisa kung anong tinuro ni Pablo. Samantalang ang tinuro ni Propeta Muhammad around the globe na Muslim nagkakaisa dahil ito nga ang totoo. Sa tanong natin pinakahuli na halos, sa Exodo 40:31-32, inutos ng Diyos kay Moses kung papaano naghugas sila ng kamay, ng paa, bago sila pumapasok sa tabernakulo na sumusubasog sa dambana kung sila'y magdasal. At hindi yon sinira ni Jesus. Kaya nga tinuruan ng mga alagad na maghugas din. Si Jesus nagpatira pa rin. At ginawa yon ng Propeta Muhammad dahil nasa hanay siya ng totoong mga propeta. In fact, ginagawa nga ng Muslim ang maghugas paa, kamay, bago sumubsob din naman sa lupa kung ituring yung sahig. Dahil yun nga ang katotohanan. Yung ginawa ni Pablo, mali dahil yun ang ginagawa at tinuturo ni Pastor. Kita nyo mga kapatid ko sinong naligaw? 1+1 Pastor, ang sagot ay 2. Very simple lang, Pastor. Oli-oli, pagka ikaw ay nakipagdebate sa Muslim, galingan mo, Pastor. Inshallah. Sundan mo yung categorical na question dahil mahalaga po yun, Pastor. Di ba yung kakawindan ka sa explanation ng 20 seconds? Puntos yun na napakalaki. Okay, Pastor? Nung tinuturo mo na si Hesus Kristo ay Diyos, si salaway lang ka ako. Huwag mong ikakasama ng loob. Dahil ang sabi ni Jesus sa matinong biblikal, hindi niya sinabi yung pagiging maging sinungaling. Siya ang sinasabi niya lagi totoo. Ano yun? Tao ako, sabi niya. John 8:40. At sabi ng ibang mga Kristiyano sa tanong nila, mayroon bang sinabi si Jesus na hindi sa Diyos? Tingnan niyo kung paano nililito yung mga tao na. Paano niya sabihin na hindi sa Diyos? Eh, hindi naman talaga sa Diyos. Ang sinabi niya, yung totoo na tao ako, sabi niya. Diba? So lahat ng ito ay nasasaklawan ng ating usapan, particular binabalikan natin yung topic, sino ang tunay na sugo ng Diyos, sino ang tunay na sugo ng Diyos, si Propeta Muhammad ba o si Pablo? Malinaw mga kapatid, ang Propeta Muhammad, peace be upon him, ang siyang tunay na sugo sa panahon natin. Ang sino mang hindi maniwala kay Propeta Muhammad, meaning hindi nag-Muslim, hindi sumamba sa nag-iisang Diyos, hindi nagsala, hindi nag-fasting, sa impyerno kayo ibubulid magpakailanman. Nasa Quran 98 verse 6. Pero bigyan nyo kami ng talata na kundi kami mag-Kristiyano maimpyerno kami, wala kayong maibigay sa Biblia ninyo. Puro laway lang, Pastor. Okay? Ang atin, faith lang to, walang samaan ng loob. Maraming thank you kay Sister Nad. Pastor, oli-oli pag mayroon ka pang topic na mapili. Thank you kay Brother Jamrix dahil kayo yung nag-usap dito. Okay? Inshallah, handa kami na makipagtalakayan. Okay? Maraming thank you kay Sister Nad sa pagiging magandang moderatora. Siya, yung kanyang style ng pagmamoderate. Inshallah, hindi siya bias ba? Bagamat Kristiyano kayong dalawa ay wala siyang pinapanigan. Pansin nyo naman. At i-likes ninyo, i-comments ninyo, i-share ninyo yung nasa In Defense of the Truth, yung pages nila sa kanilang TikTok, sa WhatsApp. Hanggang sa susunod, sana mayroon pang mga susunod na pag-uusapan natin para sa mga tao. Sa mga nasa live din namin, maraming thank you mga kapatid sa inyong message, sa inyong comments. Kayo po accountable sa mga kino-comment niyo dyan. Pinauna na ako dahil magsala na po kami dito. Thank you, Sister Nan, sa oras ko. Okay, okay. 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 Sa ating pong conclusion po, dito po tayo magtatapos sa kung saan po, ang aral ni Pablo talaga ay mula kay Kristo. Ngayon, bakit naniniwala ang Kristiyano na si Jesus ay Panginoon? Sapagkat ito nga sabi ni Kristo na siya nga ay Panginoon.
Hindi galing kay Pablo, kundi galing mismo kay Kristo na sinabi niya sa mga tao, sa Panginoon, basa, Juan 13:13. Ito yung sagot dyan. Dito sabi, Juan 13:13. Ito. Tinawag niyo akong guro at Panginoon. Tama kayo, sapagkat ganun nga ako. Oh, yan yung sabi din na ni Kristo, tama kayo dahil siya nga Panginoon. Hindi si Pablo na utos, kundi ang Panginoon ni Jesus, sabi niya, tama kayo na Panginoon at guro. Ako nga. Oh. Inamin niya na Jesus Panginoon eh. Ito pa. Yung hugas-hugas ng paanan na yan, hugas-hugas ng paa, mali yung instruction ni Muhammad. Mali. Bakit? Si Kristo, ang utos sa mga alagad, maghugasan kayo sa isa't isa. Sa inyo, kanya-kanya eh. Basa. Ito, paano mo hugasan? Ang utos ni Kristo. Mali yung Muslim eh. Bakit? Kaya pagbasa kasi, hindi naman si Muhammad marunong bumasa, mali yung utos. Ang utos ni Kristo nito, maghugasan kayo ng paa sa isa't isa. Sa kanila, kanya-kanya. Mali na. Ito, pattern, basa. Sabi nito, kung akong Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Mali kayo eh. Maghugasan kami Kristiyano, mayroon kami tinatawag na pagtitawag na mahal na araw. Kami mga membro, naghuhugasan kami ng paa. Pagbilisan to. Mayroon kami ganyan. Kayo mali. Pagbasa si Muhammad, di marunong bumasa, nasinsay, na mali. Maling unawa. Ang sabi ni Kristo dito, ito, ulitin ko ha, dito kayo nagkamali, pinagmalikan niyo eh. Pero mali kayo. Ito, ulitin ko. Kung ako nga na inyong Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. O, yan yung instruction ni Jesus na kung saan po, galing sa mga apostol, na kung saan po, maghugasan ng paa sa isa't isa. Sa inyong Muslim, kanya-kanya eh. O, kita mo na, wala sa essence, wala, malayo, mali. Palibasa, di alam ni Muhammad yung basahin yung talata, nagsinsay na mali. Na kayo na kanya-kanyang hugas ng paa. Pero ang sabi ni Kristo, dapat maghugasan kayo ng paa sa isa't isa. Kaming Kristiyano, meron kaming samahan na araw, meron kaming hugasan ng paa. Ako, hugasan ko ng membro ko. Ako naman, hugasan ko ng membro ko, paa. Hugasan ko, may tolya kami, ganyan. Meron kaming ganyan. Nasunod namin yan. Pangalawa, sabi ni Pedro, Panginoon, ako, hugasan mo rin ako. Sungot ang Panginoon, Pedro, nahugasan ko na kayo, malinis na kayo sa pamamagitan ng bautismo. Kaya yun, ang aming paglinis ng aming ngayon, aral, ang bautismo sa tubig. Ayan, yun. Yan ang wala ang Muslim. Na kayo, nahuli kayo sa balita eh. Kasi nga, ang inyong propeta, hindi marunong bumasa. Hindi siya sumulat sa Quran. Ibang sumulat. Na mali nga. Kami, ang aming apostol, marunong sumulat, marunong bumasa. Tama nga. Ito, ano pa, ito na. Okay. Pagkatandaan ninyo, ang alip na hindi mahigit sa kanyang Panginoon, ni ang nagsugo kayo sa nagsugo sa kanya. Ngayon alam na ninyo, ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Kita mo na, pinagpala kami. Bakit? Ginagawa namin ang bautismo. Utos ni Kristo eh. Pumayo kayo sa sanlibutan at mangaral ang ebanghelyo. Ang sumampalataya at mabautismohan ay maligtas. Marcos 15:16 hanggang 18. Kita mo na, ito ang tamang aral ni Pablo. Meron siyang pattern mga galing sa Panginoon. Inutos eh. Pumayo kayo sa sanlibutan at mangaral ninyo ang ebanghelyo. Kaya ginawa ni Pablo. At inyong bautismohan sila. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Kasi utos si Kristo. Matthew 28:8-20. At gawin niyo ito hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi pa tapos. Ang sanlibutan hindi pa tapos. Tuloy-tuloy ang gawa namin ng bautismo. Yan po yung aming aral, matibay. Galing sa Panginoon. Yan ha. Apostle Ali ha. Kaya hinahinig, baka kung karab mo, hinahinig kasi talata kasi kabisado kong Biblia eh. Ikaw kasi namumurot ka lang, mali pa. Ito, Matthew 16:18. Kung ako lang, babasahin ko, mali eh. Mali. Matthew 28:18. Nalito ka lang kasi, sabi na ba yun, bibigyan ko kayo ng kalituhan. Dito ka na eh, kasi nga, pag magsinungaling ka, lalo kang malilito. Kasi ang sinungaling ka talaga, hindi yan ubro sa, debate yung sinungaling. Hindi. Lagi kang mahuhuli sa bibig. Kasi pag sinungaling. Yan po yung ang aral yan. Ngayon, ano bang sinungaling na binanggit sa Biblia? Yung mga hindi wala, na si Kristo anak ng Thank you. Thank God.
Thank you, Sister Nada. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos. Isa lang ang Diyos nating lahat, pero iba lang konsepto ng paniniwala natin. Maraming salamat din sa iyo, Sister Nad, sa In Defense of the Truth. Pagpalain ka. At ganun din kay Pastor, no hearts failing, ika nga, Pastor. Kay. Maraming salamat sa mga viewers sa magkabilang mga live. Hanggang sa susunod. Gusto ko pa magsalita ng magsalita, pero siyempre limitado oras. At, thank you, Sister Nad. Thank you very much. Okay, ako po ay nagpasalamat sa Panginoon at ating pong platform kay Sister Nad na ito pong debate ito ay ating pong nagawa sa pamagitan po ng tulong ng Panginoon at nasa ayos natin yung mga paksa na kung saan po tunay nga na ang Panginoong Jesucristo ang siya pong gumawa sa lahat ng bagay nito. Ito'y mabuti at kalulugod sa paningin ng Diyos na ating pagligtas ng lahat na ibig malaman katotohanan at maligtas. Kaya yan ito ating ginagawa ngayon para malaman katotohanan at maligtas. Yan yung aking punto nito. Hindi yung debate na napagalingan. Hindi po. Ako po, dumidepensa ako sa tama, hindi sa mali. Basta sa tama ako. Pag tama ka, tama rin ako. Yan. Pag mali ka, mali. Sabayan kita. Thank you po. Salamat po.